ba? Kaya nga makikita nyo, ang ating bansa, tinawag na anong bansa? Democracy. Pag sinabi kong democracy, people power. Pero tayo pong mga Kristiyano, dapat tayo po ay nasa ilalim ng Panginoon. Hindi po dapat theocracy, hindi dapat democracy, kundi theocracy. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang namumuna, hindi tayo. Sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ang Diyos dapat ang namumuna sa iyo. Sa buhay mo bilang isang Kristiyano, kahit saan ka man magtungo, kahit pumasok ka man sa trabaho, kahit pumasok ka man sa eskwelahan, dapat ang namumuna sa buhay mo, ang ating Panginoon. Hindi ka lamang basta mananalangin, hindi ka lamang basta ihingi, kundi ang iyong buhay, mismo ay ibibigay mo sa Kanya. Yan ang tanda ng tunay na prisoner ng ating Panginoon. Yan ang tanda ng tunay na prisoner. Diba? Sabi ng isang bilanggo, alam niyo, pastor, dito sa amin, magpapakapagod kami magpala. Nagpapakapagod kami sa lahat ng bagay. Nagtitiis kami sa sobrang init. Dikit-dikit na yung aming mga katawan. Yung aming mga pawis ay tuyong-tuyo na at napakalagkit na. Ang iba sa amin namatay na dahil nagkaroon ng pigsa. Sabihin niyo, totoo yun mga kapatid. Hindi totoo yun. Pumunta ka ng kulungan. Kung gaano miserable ang buhay ng mga bilanggo. Diba? Kung gaano sila nahirapan. Pero alam niyo ba mga kapatid, si Apostol Pablo, kahit siya'y nakatanikala na, kahit siya'y nakakadena na, nagawa niya pa rin gawin ang kalooban ng Panginoon. Kahit siya'y nakakulong, hindi siya napigilan na gawin ang gawain ng Panginoon. Kahit na anong pigil sa kay Apostol Pablo, hindi siya nagpapigil. Ginawa niya ang lahat upang ang salita ng ating Panginoon ay naihatid sa atin. At ngayon, ang talata na natin ay talata noong saan si Apostol Pablo mismo ang siyang gumawa. I am crucified with Christ. Diba? Nakakulong yun. Ikaw malaya ka. Tayo malaya tayo. Kahit saang lugar ka pumunta, pupuntahan mo. Kahit anong gawin mo, magagawa mo. Ang nakakalungkot lang, sa sobrang kalayaan natin, hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos. Ang nakakalungkot lang sa salitang kalayaan, ay yung kalayaan na hindi nasundin ng tao ang Diyos. Ang kalayaan na kung saan maging yung mga Kristiyano, pinapagana nila yun, ginagawa nilang dahilan para hindi masunod ang kagustuhan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi dapat ganyan mga kapatid. The attitude of the true prisoner. Uy, motolate na naman. Motolate, inumin ng tunay na lalaki. Di ba? Hindi po tayo dapat nagpapapigil. Alam nyo, ang isang taong bilanggo, ang isang taong pag-aari ng Diyos, kagaya na sinabi ko kanina, kahit saan ka magpunta. Ba? Kahit na anong lugar pa ang puntahan mo. Naalala mo nga one time, kumain sa restaurant. Kristiyano, narinig niya yung preaching. Bago ka kumain, manalangin ka. Dahil sa kanyang takot na mapagtawanan ng kanyang mga kaibigan. Dahil meron silang mga kasama Dahil sa kanyang hiya, ang ginawa niya, kasi inisip niya baka pagtawanan ako. Ang ginawa niya mga kapatid, alam niyo kung anong ginawa niya? Inilaglag niya yung kutsara. Sabi, Panginoon, salamat po sa pagkain. Amen. Tapos na siya manalangin. Mga kapatid, ano ang nakakaya sa panalangin? Hindi mo ba alam mga kapatid, yung panalangin mo sa pagkain ay pwedeng gamitin ng Panginoon para yung taong iyon ay makakilala sa Panginoon. Mahihiya ka. Hindi mo ba alam mga kapatid, napakaraming mga tao ang nabago ang buhay dahil maraming Kristiyano ang nagpakatao. Amen. Dahil maraming mga Kristiyano ang naging matapang. Dahil maraming mga Kristiyano ang natutong ipagmalaki ang ating Panginoon. Amen. Pinakilala niya na ang ating Panginoon ay hindi dapat ikakahiya at hindi dapat itatanggi ni naman. Amen. Diba? Amen, Pastor. The prisoner of Christ. Amen. Yun ang totoong bilanggo ng ating Panginoon. Diba? One time,
Nakasakay kami ng jeep. So yung driver, nasa tabi lang ako, kasama ko si brother ko, dalawa kami. Sabi ko, Brad, share mo nga ng Bible, yung driver. So sira niya. Sabi ko, Pastor, prayer na. O ano gagawin sa prayer? Di ba kailangan nakapikit? Sabi ko, uy, ano problema? Pastor, baka lahat tayo makapunta ng langit. So, sige, pwede naman niya kahit hindi nakapikit eh. Pray lang. Alam niyo mga kapatid, ang kagandahan doon, nawi mo na yung tao, hindi ka pa nagbayad. Pwede mong gamitin. Nawi mo na yung tao, hindi ka pa nagbayad sa pamasahe, hindi na ako natawag na 1, 2, 3 yun. Bumbay na yung 5, 6. Hindi na matatawag ng 1, 2, 3. Alam niyo mga kapatid, naranasan ko ang magturo sa LRT. Yung bang doon ka sa gitna, magandang hapon, yung mga tao may buhay. Yung bang, sabi ko sa inyo, yung lahat ng tao doon, talagang natutulala. Ang sabi ko sa kanila, kung ang araw ng Diyos sa ating buhay ay dumating, kung ang araw na ang iyong buhay ay kukunin, ngayon din, nakakatiyak po ba kayo na sa langit kayo mapupunta? Sabi ng isa, siguro may bomba doon ka lang. Nakakatiyak ba kayo? Alam niyo mga kapatid, ang sabi ko, bakit ako mahihiya na ipangaral ang ating Panginoon? Bakit ako matatakot na ipagsigawan sa kanila ang ating Panginoon? Bakit ako aatras sa gawain na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Makikita natin mga kapatid, si Apostol Pablo ay hindi natakot, hindi lumatras, hindi na binitawan. Kapagkat nais niya kung paano siya ginamit ng Diablo ay gamitin sa naigip. Sa ginawa niya dun sa Diablo, mas nais niya na gamitin siya ng mas higit ng ating Panginoon. Amen. Yan di ba? Alam niyo mga kapatid, mas nakakalungkot isipin kung ikaw aktibo ka sa lahat ng gawain. Pero pagdating sa Panginoon, hindi. Right. Napakasakit isipin na matapang kang ipaglaban ang prinsipyo mong mali kaysa ipaglaban ang prinsipyo ng ating Panginoon. Nakakalungkot isipin na mas masaya kang nakikitang kasama ang mga kaibigan mong unbeliever kaysa yung mga kapatiran mong believer. Tama ba? Nakakalungkot isipin na imbis na sila ang dadalhin mo, ikaw ang nadadala nila. Tama ba? Nakakalungkot isipin mga kapatid na napakaraming mga Kristiyano hanggang ngayon ay hindi tumatayo sa pananampalataya na meron sila. Hanggang ngayon, hindi tumatayo upang ipaglaban ang ating Panginoon. Nakakalungkot isipin na napakaraming mga Kristiyano ang nadadala pa rin ng sanlibutan, ang nalalayo pa rin ng sanlibutan. Kaya nga isang araw, dumarating sa ating mga buhay, nararanasan natin ang manghina. Bakit tayo mahina? Dahil hindi dahil sa nagkulang ang Diyos sa atin, kundi dahil mismo sa pagkukulang natin sa ating Panginoon. Kaya nga minsan dumarating sa punto ng buhay natin na tayo ay nagmumuni-muni. Kaya nga minsan dumarating sa buhay natin na tayo minsan nagsaself-pity. Bakit? Di ba? Dahil minsan dumating sa buhay mo na naging makasarili ka para ipakilala si Kristo sa iba. Tama ba? Hindi ako umuwi ng bahay dati na hindi lumalagpas ng 200 ang nasisyaran mo ng Bible. Hindi ako umuwi kahit na mapatid na ilalamunan ko. Pero biyaya po ng Panginoon. Ang gawain po doon, meron po tayong 14 soul winner. Amen. Sabi ko, Panginoon, itong mga tao na to, ako'y nagpapasalamat sa kanila. Dahil kahit na mga bata sila, willing silang ipahayag ang salita ng Panginoon. Mga 9 years old sa amin mga kapatid, tinuturuan na namin kung paano mag-share ng Bible. Sabi ko sa kanila, anong dapat natin gawin para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos? Una, sabi namin kami namin sa church, what is our goal? My goal is to glorify God. What is our goal? My goal is to win soul. What is our goal? To be useful in the work of God.
Sabi ko sa kanila, mga kapatid, isang araw iiwanan ko kayo. Isang araw, sabi ko, bata-bata ko pa, dami pa na nararamdaman eh. Totoo lang,